with an whole Panginoon, even our time, Panginoon. Lord, please forgive us from all our sins that we've committed, mga bagay na hindi nakakalugod sa inyong harapan, Panginoon, at ito'y nakakasuklam. Because we believe, Father, and we know that you are holy. Lord, help us to truly have that repentant heart, not just full of regrets na dapat hindi namin ginawa, but help us to grow and to learn not to do this again, ang mga bagay na ayaw niyo po. And Lord, even for the things na kahit alam namin na ito'y nararapat gawin at mga dapat gawin, we still hindi namin pinili, Panginoon, na gawin ang mga bagay na to. Alam namin, Panginoon, according to your word, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. So Lord, please forgive us from all our sins for this morning and help us, Panginoon, ulitin ko, to have that repentant heart na tatalikuran ng mga kasalanan na ito. Pang sa araw-araw naming buhay, ikaw lamang ang mabigyan ng kapurihan. At Lord, as we gathered together in this place, we pray, Father, that we will continue to bless us sa mga kapatiran namin na papunta pa lamang. Kayo po din ang mag-ingat sa kanila. Help us, Father, dito sa Shiloh, manturuan kami ng tamang stewardship ng aming oras, Panginoon, na hindi namin hayaan na masayang namin ang oras ng ibang tao, especially, Panginoon, in delaying your work, and lalo-lalo na services, Panginoon. We still pray for them, ng mga papunta pa lamang, sa mga na-prepare, we pray for them. Lord, hindi namin alam kung ano man ang mga bagay na naging dahilan kung bakit sila na-late. Maaaring kahapon ay napagod, maaaring matagal nakatulog. But Lord, we pray that you will strengthen them, give them good health, Panginoon. Marating sila dito na ligtas. Even for us that are already here, kayo po mag-ingat, magabay sa amin ngayong umaga. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu upang maintindihan namin ang mga malalalim na bagay na inyong ibibigay sa amin ngayong umaga na ito. Lord, we pray for your blessing. We pray for our hearts that maging in line sa inyong kalooban, Panginoon. And we ask the name of Jesus Christ and commit these things sa inyo, even this hour, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong tumayo lahat. Buksan natin mga Bibles sa Leviticus. Sa ating Bible reading. How are you this morning? Kamusta po tayong lahat? I'm fine. Fantastic. I hope. No, Leviticus chapter number 26. Basahin po natin hanggang sa verse number 23 lamang po. Okay? Leviticus chapter number 26, verse 1 to 23. Ako po mauna magbasa, kayo po ang verse number 2 at sabay-sabay tayo sa verse number 23. The Bible says in Leviticus chapter number 26, verse number 1, "You shall make you no idols, nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall you set up any image of stone in your land, to bow down unto it, for I am the Lord your God. You shall keep my Sabbaths, and replenish my sanctuary. I am the Lord. If you walk in my statutes, and keep my commandments, and do them, I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. and your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto your sowing time, and ye shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely. And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid. And I will rid evil beasts of the land, neither shall the sword go through your land. And ye shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword. And 5 of you shall chase 100, and 100 of you shall put 10,000 to flight, and your enemies shall fall before you by the sword. For I will have respect unto you, and make you fruitful, and multiply you, and establish my covenant with you.
Ye shall eat old store, and drink corn old because of the new. And I will set my tabernacle upon you, and my soul shall not abhor you. I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people. I am the Lord your God, which brought you forth out of the land of Egypt, that ye should not be their bondmen. And I have broken the bands of your yoke, and made you go upright. But if ye will not hearken unto me, and will not do all these commandments, And if ye shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgments, so that ye will not do all my commandments, but that ye break my covenant. and also will do this unto you, I will even appoint over you terror, consumption, and the burning up, and that shall consume the eyes, and cause sorrow of heart, and ye shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it. And I will set my face against you, and ye shall be slain before your enemies, that they that hate you shall reign over you, and ye shall flee when none pursueth you. And if ye will not yet for all this hearken unto me, then I will punish you 7 times more for your sins. And I will break the pride of your power, and I will make your heaven as iron, and your earth as brass. And your strength shall be spent in vain, for your land shall not yield her increase, neither shall the trees of the land yield their fruits. And if ye walk contrary unto me, and will not hearken unto me, I will bring 7 times more plagues upon you, according to your sins. I will also send wild beasts among you, which shall rob you of your children, and destroy your cattle, and make you few in number, and your highways shall be desolate. Sabay po tayo, verse number 23, And if ye will not be reformed by me by these things, but will walk contrary unto me. Tuloy natin basahin ang verse number 24 hanggang 6:46 next Sunday. But makikita natin dito, no? Siguro as we are reading, grabe naman ang Panginoon. No? Grabe naman ang mga gagawin niya. But what we can see here is, it is the commandment ng Panginoon sa kanila for them to keep upright, right with God. And itong mga bagay na to, it is the consequence of what they are doing at kung ano yung mga gagawin nila. Just like sa science, ano ba yun? May tinatawag na first law of motion sa science. Ano ba yung first law of motion? Every movement, everything na mangyayari has opposite or equal reaction. No? Sa science, first law of motion, everything na gagalawin has equal or opposite reaction. And sa Panginoon, God wants the best for us. No? Ang gusto ng Panginoon sa atin ay best para sa kanyang mga anak. Yun yung ninanais ng Panginoon. Ngunit, tulad ng sinabi dito, if you will walk against my will, then ito yung mangyayari. God is not unjust that He will punish His people sa mga walang dahilan. But He is just, and by God being just, kung anong itinanim mo, yun din aanhin mo. Mahirap sa isang tao na ang kalaban niya ang Panginoon. Okay? Sagutin po natin ang ating mga katanungan na every Sunday nating nabanggit. These 3 questions and answers that bakit ako naririto upang sambahin ang buhay na Diyos na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Bakit mahal ko ang church na ito? Dahil sa church na ito, itinuturo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Sabay po natin, kunin natin mga Biblia, lagay natin sa ating mga puso. Sabay natin bigkasin, ito, ready, read. Ito ang aking Biblia, salita ito ng Diyos. Binabasa ko ito, sinusunod ko ito, babaguhin ako nito, kaya minamahal ko ito. Kasihan nawa ako ng Diyos. Tawagin ko po ang ating song leader, Choi, please lead us in singing. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po sa ating lahat. Good morning. God is good. All the time. And all the time. God is Have you been blessed today? Amen. Amen. Ina po. Have you been blessed today? Amen. Yes. And if you've been blessed, ating pong awitin, make me a blessing.
highways and byways of life. Many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ in His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give as was given to you in your need. Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Amen. Let's have our second song. Count your many blessings. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. All ladies, please. All together, please. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your hope on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done.
Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Let's sing our last song, Come Thou Fount of Every Blessing. Amen. Blessings. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, that day when freed from sinning, I shall see thy lovely face, clothed in blood-washed linen, how I'll sing thy sovereign grace. Come, my Lord, no longer tarry, take my ransom soul away. Send thine angels now to carry me to realms of endless day. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Amen. To God be all the glory. Maaari na po tayo makaupo. Good morning sa ating lahat. Thank God it's Sunday. Salamat po at tayo po lahat ay naririto upang magpuri sa ating Panginoon. So continue, tayo po dako sa ating mga welcome and announcement. Yan. Today is the day ano na po ang ating Pastor Aris commissioning. Everyone is invited to join at Bethany Baptist Church in Makati. This will be on 2:30, right, Pastor? 2:30, no? 2:30 in the afternoon. May mga services naman, so come and join and witness the commissioning of our pastor. And February 15, ito yung 7, I think, but may ano tayo yata nito, no? Yung 15.
anniversary. Anniversary ng Bethany, 17 and 19 World's Commissions Conference. For further clarification, siguro si pastor na lang po yung magdagdag ng mga information. And today, meron may mga birthday ngayon. Ayun! Yung ating celebrant kahapon. Ngayon ang antahan natin ng ng happy born day. Okay? Let's sing happy birthday to Patricia. Okay? Happy birthday to you. Ready? Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. And now she's already 18. Pwede na. Pwede na. Okay, happy birthday sa'yo, Patricia. Antayin mo mamaya ang iyong bugol. Okay. Next po sa ating mga announcement. Okay. Sa Zoom, binabati ko rin po yung ating mga nasa Zoom. Wala pa. Wala pa. Baka hindi sila aware na 9:30 yung service, no, Pastor? 9. 9 yung service. 9:30 kami dumating. Ayan, maraming salamat po. And then, continue, kayo po ay dumako sa ating mga pagbibigay. Diyan po yung ating tithe and offering basket sa harap. This is only intended for the church members. But if your heart is willing to give for our Lord, our God, you are most welcome to give your offerings. So, before we pray, any urgent prayer request na gusto niyo pong ipanalangin this morning? Meron man po. Okay. Biyahe natin mamaya sa Bethany. Ano po ito, Pastor? May magsusundo po, no? Agahan. 10. Okay. Okay, Sister Aida. Masama po ba ang kanyang feelings? So, Sciatica? Ano yun? Katulad kay Marlon. Sa likod. Buti di ba ako nagkakaganyan? Marami na siyang gagalaw. May inaalagaan nga siya ron eh. Bantayan eh. Okay, pag-pray natin si Brother Landon. Baka mamaya di pa makaabot dito ng March. Okay, pag-pray na. Anything else na gusto niyo pong ipanalangin this morning? Gumaling. Okay, pag-pray po natin sila. Wala na po, tayo po manalangin. Then after po ng prayer, kantahin po natin ang ating doxology. Let's pray.
Lord naman namin Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa napakagandang umaga na inyong pinagkaloob po sa amin. Salamat po Panginoon sa mga bagay-bagay na ito na ang blessing po ninyo ay hindi man po financially but you are giving us Panginoon na masigit pa ho sa hindi nakikita ng aming mga mata Panginoon. Lord, salamat po sa mga puso ng mga tao na nagbigay. Lord, kayo pong magpala sa kanila. At sa mga taong hindi po, Panginoon, kayo pa rin pong patuloy na magpala sa kanila, Panginoon. Nang sa gayon ay maranasan, maramdaman po nila ang lubos na pagpapala na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Panginoon, dumudulog po kami sa panalangin ngayong umaga sa aming mga kapatiran na may karamdaman like Lirico and Brother Lando, Lord, hipuin niyo po sila ng inyong mapagpagaling na kamay, Panginoon, kayo po ang patuloy na humipo at magpagaling sa kanilang mga karamdaman na nararamdaman ngayon sa mga oras na ito, Panginoon. And Lord, we pray din po sa aming pag-travel po mamaya sa Bethany for our pastor's commissioning, Pastor Aris. Lord, kayo pong mag-ingat, magabay sa aming pagbabiyahe. And then especially sa mga drivers, kayo rin po mag-ingat sa kanila, Panginoon. Lord, give them alertness, awareness sa kalsada, and wala pong mangyari sa amin na anuman pong kapahamakan. Ilayo niyo po kami sa mga bagay-bagay na ito, O Lord. Then, O Lord, sa aming pong pananambahan ngayong umaga, kayo po manguna sa aming mga puso at isipan. Prepare our hearts and minds as we listen to your God's Word today, O Lord. And sa amin pong magsasalita ngayon, Lord, kayo po manguna rin po sa Kanya. And then, nawa po ang inyong kabutihan ang siyang aming makita, Panginoon. And then, salamat po sa mga bagay-bagay na ito, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming binabalik sa inyo sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. I'll call on the special number. Dalawa.
I confess something, Lama? Magandang umaga po sa lahat. Morning, welcome po sa lahat. And kasama natin ngayon sila Kuya Nong, Kuya Anthony, and Ma'am Val, Ate Val. Salamat po sa inyong pagdalo. Even kay Marlon, na-miss natin si Kuya Marlon. And si Kuya din. Thank you for coming. And salamat tayo sa Panginoon for this time, no? And choir, prepare. Antahin natin yung Ako Ay Aawit Pa Rin after this, na sabi nga ng kanta kanina, and I want to explain ano ba tong commissioning na mangyayari. As the Bible, ang Bible ay nagbibigay sa atin ng liwanag sa mga bagay, sa mga tanong natin, and ano ba ang dahilan kung bakit kailangan i-commission ng isang misyonaryo, isang pastor, na ang church po ay tinalaga ng Panginoon during His time. So church was built during the time of Jesus Christ, as He said in Matthew 16, no? Matthew 16, verse number 18, "Upon this rock I will build my church." Pastor, ibig ba sabihin ang will is sa susunod pa? Ang will na word po doon ay galing sa oikodomeo na salita. No? Oikodomeo. Padaanin muna natin yung motor. Happy New Year. No, ang will doon na ibig sabihin, I will build my church. It is not referring to the futuristic na view that I will, but it means oikodomeo, na ibig sabihin strengthen. It is existing already. During this time na si Jesus Christ ay nagsabi ng I will build my church, because in Matthew chapter 4, doon niya tinawag ang kanyang unang mga membro sa church, which is the 12 disciples. Si Peter, si Matthew, silang lahat, 12 sila. And sila ang ginawa ni Jesus Christ as a church. So church is not a building, it is a people. No? It is an organized congregation of scripturally baptized individuals, na born again individuals. Kung ikaw ay anak na ng Panginoon, narapat lamang na nasa isang church ka. No? And balik tayo nga na bakit ba kailangan na i-commission or bakit kailangan i-send out ng isang church ang isang pastor. Maraming katanungan, sabi pa nga sa awitin mamaya, maraming mga pagsasaayos. This church or itong samahan na to, itong congregation na to ay existing ng 38 years na. No? Salamat sa Panginoon that we are still here. Salamat tayo sa Panginoon, and salamat sa mga ginamit ng Panginoon, Tatay Peter, Tatay Lando, and even Pastor Jess. Kalimutan ko apelyido tayo. Hernandez. Salamat tayo sa Panginoon sa mga ginamit niya ng mga tao upang maabot tayo, na mapakinggan natin ang salita ng Panginoon at tayo nabigyan ng liwanag about sa kaligtasan na binigay ng Panginoon. But alam nga natin ang story that, sad to say, malungkot talaga isipin, na ang nangyari is Pastor Jess was not sent out by Sampaloc na kung saan siya galing. Kaya natin to sinasaayos kasi just like Philip, ang ginagamit ng karamihan na, Pastor, paano pala si Philip sa Bible? Nagbaptize naman siya ng Ethiopian eunuch sa Acts chapter 8. Kung titingnan natin sa Acts chapter number 6, no, Acts chapter number 6, that Philip was also commissioned by the church. Kasi though authority came from God, naniniwala tayo na ang authority galing sa Diyos at wala ng ibang authority pa na pinanggagalingan ng authority about sa church, because Christ is the one who established the church, and ang authority ay manggagaling sa Diyos. But alam nga natin that in before tayo sa Acts, according to Romans 15:4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Kung ano mga nasulat sa Bible, especially during the Old Testament times, ay sinulat ng Diyos para tayo ay mabigyang, that sinabi dito, written for our learning, kaalaman, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. At ang Bible ay hindi siya pwede. For example, ng mga
last time ang scripture reading natin before tayo magsimula ay Leviticus, na bawal silang humawak ng mga patay, bawal humawak ng mga kung ano ng mga bagay, and even bawal silang kumain ng oink-oink. No? Bawal daw kumain ng baboy. Sino bang kumakain ng baboy dito? Ako di ako kumakain ng baboy. Karning baboy kinakain ko. Nangangagat pa yun eh. No? Karning baboy kinakain ko. No? So, during those time, pinagbawalan sila. But we know, according sa Bible, give non-offense neither to the Jews, nor to the Greek, nor to the Church of God, na may delegation ng Panginoon sa Kanya iba't ibang panahon. In Hebrews chapter 1, verse number 1, the Bible says, ano bang sinabi? Para makaprepare lang konti ang choir, no? Hebrews chapter 1, verse 1, God who at sundry times in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, but now, sa verse number 2, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. At makikita natin sa Bible na may distinction. During sa Old Testament, ang mga pinili ng tao ng Diyos, ang Israelites, Gentiles, dahil sa kanilang refusal, and dahil sa kanilang stubbornness sa ating, kanina, no? Sa ating scripture reading, sinabi doon na ang Diyos ang makakaaway nila dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Pero hindi na natin anuhin yan, it's another topic. At ngayon ay nabukas sa atin ang gospel unto the Gentiles, and ngayon tayo ang Church of God, no? Church, this is the church age, or tinatawag sa iba na grace period. Bago dumating ang Panginoon, this is the grace period, that we will not suffer, we will just accept and believe that Christ hath raised from the dead, and that will cause us our salvation. No? And balik tayo sa Acts chapter 6, that if si Philip na sinasabi nilang nagbaptize, he is also commissioned. Tingnan natin sa Acts chapter number 6, verse number 5, na sinabi dito, and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith, and of the Holy Ghost. And sinong pangalawa? And Philip, kasali pala siya. No? Authority came from God, but He delegates people for His ministry. No? This is the ministry of God. And we do believe that if it's God who orders everything, because God is God of order, pagdating sa church, God orders everything. Especially those na tinawag ng Panginoon. That's why here, makita natin, and saying, please, the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte unto Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. And the word of God increased, and the number of the disciples multitude in Jerusalem greatly, and great company of the priests were obedient to faith. So dito pala makikita natin na nisinet ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya natin, Pastor, bakit kailangan ka pang i-commission? Nagpapastor ka naman na. We are setting things in order according not to Bethany Baptist Church, not to Shiloh Baptist Church, but through the Word of God. This is our only sole and final authority of our faith and practice. No? Wala nang iba tayong papasok dito na hindi nakasulat sa Bible. Amen? So, I hope naunawaan po natin. And that anniversary this coming February 15, we're praying na it will be successful and God will save more souls during that day. Salamat tayo sa Bethany that will be in line. Sabi ko nga ni Pastor, sabihin mo sa church kasi usap kami ng Friday. Kaya ako sabi ko, ang sarap matulog. Biglang tumatawag si Pastor. Sabi, Aris, ito yung gagawin natin. Ano nga pangalan mo? Di ba ako kilala ng pastor ko? No? Sabi, Aris lang kasi madalas nilang kilala sa akin dito. And siguro, dito, papakilala lang po ako, I am Aristotle Paculio. No? Aristotle. Kaya I love to tell the story. No? Aristotle. And napag-usapan namin na
Sabi niya, I want na ang Shiloh ay makilala din na mabilis na you were in line by Bethany. So siguro, talk to the church and you have agreement kung ano man that Bethany, Shiloh ang ipapangalan. Bethany Shiloh Baptist Church as we're part of Bethany Ministries and this will be mission work ng Bethany. Marami siguro mag-iisip, lalo na sa mga wala dito, kalokohan yung ginagawa nila. Pero ulitin ko po, it is according to the Word of God. Maraming mga tao, even the Bible says, to them who are lost, the preaching of the cross and setting things right are foolishness. Kamangmangan sa kanila. But we are not doing this just to please people, just to please Bethany o kung sino man, but we are pleasing God because it is written in His Word. Amen? Naway naunawaan po natin. And salamat tayo this coming February 15, 72nd church anniversary na ng Bethany. And we'll be sent out mamaya. It will be aligned sa kanila ang pag-inline sa atin sa Bethany. No? Na magiging may send out. And alam nyo, isa yan sa magandang nangyari. Just like this. I just want to give you an example. Wag naman sana. No, wag muna. Sabi pa ng iba, tok-tok palayo daw. No? Na pag nawala si pastor, no? Ang nangyayari ng mga nakaraan dito sa atin. Pag nawala or umalis ang pastor, sino-sinong in-hire natin? Or naghanap tayo ng mga pastor na sinong makapagpastor sa amin. Sabi ko pa nga kanina sa kanta, for such a time as this, there is a great need. Malaki ang kakulangan at malaki ang pangangailangan ng mga tao na nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Alam niyo, sa world ngayon, mundo ngayon, pabata. Number one, ang case ng suicide. No? Pangalawa, parami ang cases ng HIV. Pangatlo, parami at ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaki. Ano yun? Teenage pregnancy. Bakit nawawala na even sa Pilipinas na tinatawag na Christian country ang pagiging Christian? We're absorbing lahat sa West, sa ganyan. And according to 1 Peter, these times is perilous, dangerous times. That men lovers of pleasures more than lovers of God, and they are seeking their own pleasure more than seeking God. No? And kailangan ng Diyos, not so many people. Tayo, hindi naman tayo marami dito. We're praying. Alam nyo, prayer ko nga, sabi ko, Lord, give us 500 lang. Kaya ng Panginoon yun? Baka hindi kayanin ni Pastor yun. Yung sakit yung sa ulo, 500 people. No? Sabi ko, Lord, make us faithful first. Sabi sa kanta kanina, for such a time as this, malaki ang pangailangan. And kung isipin natin ang pangailangan and ang drive ng isang church ay nanggaling din sa pastor. According to the Word of God, no? Una, dito sa salita, and we're going to amplify it sa mga kapatiran. Na malaki ang pangailangan na ang mga tao ngayon ay namamatay ng walang kaligtasan, walang kasiguruduhan sa kaligtasan. At kung si pastor ay namatay, tok-tok, palayo. Ano sabi sa tayo? Simba ko, palayo. Sabi pa nila. No? Hindi naman tayo niwala dyan, kahit anong tok-tok mo dyan. Darating talaga yan nang walang paalam sa'yo. So what if si pastor ay nawala? Ang Bethany ay magbibigay sa atin ng, sino ilalagay sa atin dito? Na aligned and will continue in doctrine and in faith and even in practices that we have. No? Kaya, huwag tayong, ay, ano ba yan? Ganyan yung mangyayari. Pasalamat tayo sa Panginoon. God truly loves us that He wants His people here to be in line. No? Salamat tayo. And this will be the start. Alam niyo, ang preaching ko mamaya mamaya na lang. No? But I hope you understand. Naintindihan po ba natin? And sa mga hindi po natin kapatiran, mga hindi po members ng Shiloh, I hope you understand. And one day, how I pray, no? Alam natin na ang gusto ng Panginoon as we are being saved. Ephesians chapter 2 verse 8,
For by grace are ye saved, kung ikaw ay ligtas na, through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Verse number 9, not of works, lest any man should boast. Tayo naligtas lamang mula sa biyaya ng Panginoon. It is grace. God's riches at Christ's expense. Ang Panginoong Hesukristo ang nagbayad. And His plan and purpose for you, if you are saved today, He wants you to be part of the church. There is a great need, there is a call from God that the world is dying without knowing the Savior. And sino ba yun? It is the responsibility of church to mobilize, evangelize, to baptize and stabilize. That we are here, not just praising the Lord, but we want to gather all people. Naway gamitin tayo ng Panginoon dito sa Balara, dito sa Quezon City, dito sa Pilipinas, dito sa mundo, to be shining lights of Jesus Christ, no? To be good reflectors of His light, and as a salt of this earth, salty salts mananatili. Tawagin ko po ang choir before po sa ating message. Antahin po natin ang Ako Ay Aawit Pa Rin.
Thank you, choir, for that wonderful singing. Maganda pala minsan ang biglaan. No? Walang practice yun. No? Salamat sa Panginoon for that wonderful song. No? Sabi pa sa lyrics, may mga bagay na hindi maintindihan, pamamaraanan mo, Panginoon, hindi namin maintindihan. And you know what? Sinasadya siguro ng Panginoon mga bagay na hindi natin maintindihan. Kasi kung naiintindihan natin lahat, we'll stop living by faith. No? Hindi na tayo mabubuhay na sa pagtitiwala sa Panginoon. Kasi alam na natin lahat eh. No? Yeah, we praise God even for those things that we don't understand. Lord, kakaiba ka. Kakaiba ka mag-isip. Kesa sa akin, kakaiba ka magplano. But it is always best for His people. No? And ngayong umaga po, pag-usapan na natin ng mabilisan lamang. No? Ang sabi ko kanina, 10:30. Pasundo kaming 10:30. Sabi niya, teka lang, kakastart lang namin dito sa Bethany niya na. Sabi ko, 11 pala. Then doon ka na kumain, sabi ko. Ang magsusundo sa atin, yung nagsundo din sa atin sa Lord's Supper, hindi pala, hindi. Baka hindi tayo makaabot ulit. Wala silang preacher doon. Diba, si Kuya Brent, niloko ko siya, ikaw na mag-preach doon, last deacon ng Bethany. Hindi siya naman siya deacon, pero he's a good friend of mine, and siya ang pastor ng mga deaf ministry, magsusundo sa atin yung hapon. Kung sino pong gustong sumama kayo. No? Walang bayad. Walang bayad. Free. Ang pagkain, si Tatay Peter na bahala. Okay, let's all stand. Oo daw, sabi ni Tatay. Let's all stand and let's open our Bible. I do believe na pag-usapan na natin to, and I do believe that na nabigyan natin ng linaw to. In Hebrews chapter 10, verse number 25. Especially nung nasa bataan tayo, church is essential. No? Pero ngayon, tingnan natin kung ano ba ang church. What is church? No? What is church? Hebrews chapter 10, verse number 25. Kung nandyan na po kayo, please say amen. Basahin muna natin ang verse number 22 para ma-connect natin until verse number 25. Okay? Let us read all together verse number 22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. Let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you sa inyong kalooban sa amin dito sa Shiloh, Panginoon, that you want us to be in line by your word. And gusto nyo po na ang church na ito ay may pagpatuloy. And we pray, Father, na gamitin nyo pa ang congregation na ito, Panginoon, na sa inyong kapangyarihan na magliligtas ng marami pang mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa inyo. Gamitin nyo po kami as bilang mga tao, rescuers, Panginoon, soul winners. That later on, Panginoon, kami din mismo ang mag-send out ng mga missionaries na gustong maglingkod sa inyo, Panginoon. We pray, Father, that we will know ngayong umaga, and we will be blessed by your word. Ano ba ang church, Panginoon, at ano ang inyong plano para sa church? Lord, we pray that you will bless us, give us a right mind and right spirit to accept your word, Panginoon. We pray that your name will be magnified and glorified sa umagang ito. Lord, and I also pray, alisin niyo po ang mga bagay that will hinder us and even distract us from listening your word. And even, I pray, Father, sa mga espiritu ng antok, kayo po ang magtaboy sa kanila. Layasin niyo po sila at puspusin niyo po kami ng banal na espiritu. Wala po kami magagawa kung wala kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo makaupo. I do believe last time na pag-usapan natin to,
church is essential. Ano ba ang word na essential? During pandemic time, may tinatawag na sila lang ang nakakalabas na essential people. No? So yung iba hindi kinakailangan. No? Kailangan naman ang lahat. Pero essential sila. In that term na maintindihan natin that they are essential kasi sila yung mga kinakailangan during those times. For example, kami, I don't know sa inyo dito, but kami sa Davao, we are free to go out. No? During those times, marami pang trabaho ang na-open sa amin. Na naranasan po ni Pastor na mamigay ng flyers din dati sa LPG. Kami sasabit sa bahay. Pinapayagan kami during those times ang LPG kasi kino-consider ang mga gas na essential para sa pamumuhay ng isang tao na binigyan kami ng ID ng IATF. No? Ano ba yung IATF? Basta yun. No? IATF, yun na yun. No? Essential people na pwede kaming labas na hindi kami harangin kasi essential ang LPG para sa pagluto. Kasi kung walang apoy, kailangan sunugin nila yung bahay nila para magluto sila, no? So, those are essential. And church is essential. Ito ay kinakailangan. Ulitin ko nga, if you are saved, kung ikaw ay ligtas na, paano ba maging ligtas, Pastor? Ang Bible po ay nagsasabi sa atin ng kaligtasan at nagtuturo ng kaligtasan because that is the greatest thing na gustong ipaabot ng Diyos dito sa mundo. According to Luke 19:10, for the Son of Man, who is that? Jesus Christ. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Tayong lahat ay nahintulad sa isang ligaw na tupa or ligaw na tao. Na ang ligaw na tao na hindi alam ang kanyang paroroonan at hindi alam kung saan siya patungo. Ligaw nga eh. No? At ang anak ng Panginoon, which is Jesus Christ, gave us the way para tayo ay makapuntang langit at matuon ang ating direksyon sa langit. At ang gusto lamang ng Panginoon is for you to repent of your sins and to accept Him as your Lord and personal Savior. Wala na pong iba. Yun lamang ang kaligtasan. The only requirement for you to be saved is you have and you turn your faith to Jesus Christ. Not by works which we have done, but according to His mercy. Awa, kaluoy ba? Luoy man ta. Kawawa tayo mga tao. Alam niyo kung bakit? Kahit anong sipag mo, kahit anong gawin mong yaman, mayaman ka man, matalino ka man dito sa mundo, pogi ka man, no? Maganda ka man, impyerno ka papunta. Luoy ka, kawawa ka. Ngunit, by His mercy, ano ba yung mercy? Ano daw ang kaibahan ng grace and mercy sa Bible? Ang grace is unmerited favor. Hindi nararapat sa'yo, ngunit binigay sa'yo. Ang mercy ay kabaliktaran. Ito'y nararapat sa iyo at nararapat sa isang tao na mapunta tayong impyerno. You know why? Because God is holy and we are sinners. Though hindi ginusto or di ginawa ng Panginoon ang impyerno para sa mga tao. Ginawa ng Panginoon ang impyerno para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. No? Mga sumunod sa dyablo. Kung hindi ka dyablo, dapat langit ka papunta. No? Sino ba ang dyablo? Wala naman dyablo siguro dito sa atin. No? Dapat langit ka papunta. You know why? Mercy ng Panginoon. Ito'y nararapat sa isang tao dahil tayo makasalanan. Ngunit, ang mercy ng Panginoon, kung anong nararapat sa iyo, hinarangan niya. Sabi niya, no. Hindi. That's why one vocabulary of our salvation is imputation. Ano ba yung imputation? Ito ang pagbibigay ng Diyos sa makasalanang tao, imputed, parang naghubad ang Panginoon at dinamitan niya tayo ng tinatawag na holiness. It is through the blood of Jesus Christ that we became holy. And gusto ng Panginoon, if you are lost today, hindi mo alam kung saan ka papunta, na ikaw ay mamamatay na dito, huwag mo na hintayin ang bukas pa. Huwag mo hintayin mamaya pa. You don't know kung kailan ka mamamatay.
Alam natin yung birthday natin. Kahapon, salamat. And today pa lang, ngayon, birthday ni Ishang. Kahapon lang celebrate. Hindi pala natin alam kung kailan i-celebrate yung birthday natin. No? Alam mo ba siyang na 24? Hindi, no? Celebrate birthday mo. Hindi. Pero alam mo yung birthday mo. Ngayon. Sabi sa birth certificate, sabi ng mama mo, pero hindi mo talaga alam yun. Sinabi lang nila. No? At nabigyan tayo ng linaw na ngayon talaga yun. No? Ngayon ang birthday. Pero you don't know your death day. Sa ating lahat, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Alam mo ba, Kuya Lance? Alam mo kung kailan? Huwag mo na. No? Maraming mga taong nagsisuicide. Alam niyo, may kakilala kong minom siya ng muriatic acid. Naluto yung dito niya. Pati yung ibang organs niya. Pero hindi niya pa talaga oras. Naghirap tuloy siya ngayon. Hirap siyang makakain, hirap siyang makahinga, kailangan niyang oxygen from time to time. Bakit? Hindi niya pa oras, pinilit niya eh. Pero we don't know kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. According to Hebrews chapter 9, verse number 27, and as it is appointed unto man, once to die, isang beses lang, mamatay ang isang tao. And after this, the judgment, paghukom ng Diyos. At ang paghukom ng Diyos, matagal kanyang pinatatawad sa iyong mga kasalanan at matagal ka na niligtas ng Panginoon. Ang kulang na lang, you will direct your faith to Him and you will be saved. Kaya kung hindi mo pa alam, why don't you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior? It is not by alam ko. Hindi ibig sabihin na nandito ka sa church. And I hope and pray sa lahat na nabaptize, alam na talaga natin na sa langit tayo papunta. Kung wala pa, ligo lang yon. Ligo ka ulit sa susunod, mabaptize ka na. Pero tanggapin mo muna ang Panginoon ngayon. And that's what God wants for His people, to be part of the church. No? According to Acts chapter 20, verse number 28, number 1 point. Ano ba ang church? What is church? Kung sa Tagalog pa or Bisaya pa, ito ay resibo. Ano ba yung resibo? Proof of katibayan na nabili na. As it is proof of sufficient sacrifice. Ang pagdurusa ng Panginoon, hindi lamang sa cross. Kahapon niya tinanong ako ni Kael. Tama, Kael? Pastor, bakit walang cross sa Baptist? Bakit wala kayong cross? Sagot ko siya, Kael, ang cross. Naniniwala tayo sa cross. No? Si Pastor naniniwala sa cross. Even ang Bible ni Pastor, I don't know kung bakit nandito, pero dito to. Pero ano ba ang cross? The cross is just a punishment, way of punishment sa kanilang time. No? Hindi siya dapat sambahin. Why? Punishment siya. Ang dapat na sinasamba, yung tao na pinako sa cross. No? And ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? Before He was crucified, during the time, hindi lamang siya sa cross nagdusa. Kundi papunta pa lamang siya na ipapako siya sa cross. Pinapalo na siya, dinuduroan na siya. Sinisipa at tinatawanan. Di ba Diyos ka? Iligtas mo sarili mo. Di ba Diyos ka? Ba't hindi mo iligtas sarili mo? Di ba Diyos ka? Ba't hindi ka mag-send ng angels dito at tulungan ka nila? But He suffered once and for all for us. Kung bubuksan natin sa ating Hebrews chapter 10, natin binasa, according to the Word of God, for the law having a shadow of good things to come. Kung ano mga naisulat dati at mga binigay ng Panginoon na pamamaraanan sa kanila upang sila ay maghingi ng tawad sa Panginoon. They are offering once and for all the greatest lamb, pinakamagandang lamb, pinakamataba, first male, walang spot. They will offer it year by year. And tinatawag nila yun na Yom Kippur, Day of Atonement. Ano ba yung atonement? If this is our sin, ang atonement po ay pagtakip, tabon, Bisaya pa, tinakpan, na hindi ang ating mga kasalanan ang makikita. But it is, sabi nga dito, for the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. Bakit? Kung ito pala ay napatawad na, just like siguro sa mga mag-asawa,
Hindi muna natin i-example yung mga mag-boyfriend, girlfriend. Hindi natin i-encourage yung mga bata, no? Kahapon, yun nga, sabi ng mga classmate ni Isang, huwag ka daw muna mag-boyfriend. No? Baka suntukin ni lolo mo. Gumaganon si lolo mo kahapon, no? Hindi naman yan susundukin. Magpaalam na maayos. Pero we don't encourage them. Pero sa mga mag-asawa, no? Siguro, may mga times na, sorry na love, Han, sorry na. Oo nga, pinapatawad na kita. Maya-maya, biglang ba't hindi mo ako kinakausap? Ginawa mo to eh. Ito na naman eh. Akala ko pinatawad na. No? Ano ibig sabihin nun? Sabi pa nga daw ng kanta, na sino daw nagpatawad or forget those who, ano daw yun? Forgive is to forget. Saan ba yun sinabi? To forgive is to forget. Tama? Yun ba yun? Tama? Tama? Galing nyo talaga sa ganyan. No? Galing talaga natin sa ganyan. But, ano ba yun? Hindi na dapat hinihingin pa ng tawad na tawad, kung pinatawad na talaga. No? That's why in our sins, sinabi ng verse number 4, for it is not possible, hindi posible, na that the blood of bulls and of goats should take away sins. Hindi ito makapagpatawad, but it is just a shadow. Ano ba yung shadow? Anino? Of good things to come. Na ano ba itong good things na to? In verse number 7, then said I, Lo, in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. See who is speaking here? It is Jesus Christ. In verse number 5, balikan natin konti. Wherefore, when He cometh into the world, it is Jesus Christ. He saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In verse number 8, above, when He said, sacrifice and offerings and burnt offerings and offerings for sin thou wouldest not, neither hast pleasure therein, which are offered by the law. For then He said, law. Sabi mo nga daw ng bata, sabi ng lolo, hindi ako naniwala sa salita ng Panginoon. Hindi ako kilala ng Diyos nyo. Pinakita ng bata, law. Hebrews chapter 10, verse number 9. Kilala ka niya. Then said he, law. Kilala pala ako. Naniwala. No? Law daw, law. I come to do thy will. O God, He taketh away the first, that He may establish the second. And ano ba yung second? Alam nyo, ang book of Hebrews ay may tinatawag siyang keyword. And it is word better. Ano ba yung better? Kung ang ginagawa nila dati is just a shadow of good things to come, this is the better thing. In verse number 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Kaya ang ginagawa ng mga priests, stand it daily in ministering, they're going to sit down, which is Jesus Christ. That Jesus Christ, in verse number 12, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, and sat down on the right hand of God. It means, tapos na. It is done. Ang pagpapatawad niya at pagbigay niya ng kanyang buhay bilang alay para sa ating lahat, ay tapos na. And that's why in Acts chapter 20, verse number 28, Acts 20:28, sinabi ng Bible, what? Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. That's why sa ating number 1, church, what is church? Church is the resibo. It is the proof of sufficient sacrifice ng Panginoon. We are proof. No? Kaya dapat hindi tayo nahihiya sa mundo. No? When we go out, dapat tayo yung isa sa, alam natin that lumalakad tayo na may ulo. Hindi mahihiyain. Hindi. Kapag dating, especially young people sa school, tayo dapat ang number 1 na nagpapakita ng best example para sa iba. Hindi yung tayo pang sasayawin, uy, ano ka ba? Ba't mura ka ng mura?
Alam nyo, when I was 4th year, ganyan ang buhay ni Pastor. 4th year ako. Kasi alam ko, ligtas na ako eh. Alam ko na kahit anong gawin ko sa buhay ko, mahal ako ng Panginoon. At pinatunayan niya na ilang beses. Dahil mahal ako ng Panginoon, magastos ako sa grace. Magastos ako sa biyaya ng Panginoon when I was 4th year. Alam nyo, ang sinasabi pa ng mga classmates ko, uy, ba't ka nagmumura? Part na siya ng language ko. Part na siya ng sentence ko. Y-A-W-A. Yung pinakamalutong na mura ng mga Bisaya. No? Tama, Kuya Tom? Pagdating ko sa school, uy, yaw! Naana ka, nauna pa ka sa ako, ay, ya. Nauna ka pa sa akin, ya. Sabi nila sa akin, di ba anak ka ng pastor? Di ba baptist ka? Ko, oo. Anak ka ng pastor, ang lakas mo magmura. Alam mo, sinagot. Ikaw din, anak ka ng tricycle driver, nagmumura ka rin. Binabalik ko sa kanila kung ano yung trabaho ng papa nila. No? Para lang mabawasan yung hiya ko na oo nga. Dapat pala. Pero hey, young people, tayo dapat ang maging best example. Pagdating natin sa school, even adults, pagdating natin sa trabaho, no? Walang pili to, lahat na. Pagdating natin sa trabaho, dapat tayo yun. Number 1. Because we are the proof na, uy, nagliligtas pala ang Panginoon. And itong mga tao itong may kaibahan sa buhay nila because they are saved. They are washed by the blood of Jesus Christ. No? Acts 20:28, which He hath purchased with His own blood. Kaya kung may honest man, may honesto, na hindi lumalaki naman ang ilong, no? Pero pagdating sa trabaho, dapat tayo yung honest. Kung may fair man sa trabaho, dapat tayo yung fair. Nahiya nga ako eh. During last week, ang topic namin sa aming devotion is fairness. No? Na dapat daw sa isang mananampalataya ay fair tayo. Because yan yung design ng Panginoon sa ating lahat. May times, pag inaantok, tulog muna sa learning center. Dapat hindi. Tayo yung dapat nakikitaan ng best example sa atin. Hindi lang sa work, hindi lang sa mga school, hindi lang sa mga lugar na pili, but everywhere. Amen? Naintindihan po natin. Why? Because church, what is church? Resibo. It is the proof of sufficient sacrifice of Jesus Christ. And number 2, mabilis lang tayo ngayong umaga. Number 2, what is church? Church is the powerful, sturdy foundation. Ano ba ang church? Kanina nabanggit na natin in Matthew chapter 16 verse number 18. Upon this rock, and that rock was Jesus Christ. No? In 1 Corinthians chapter 10 verse number 4, tingnan lang natin konti for us to understand these things. 1 Corinthians chapter number 10. Are you still there? Diyan pa ba kayo? Amen. Malamig ngayon, no? Malamig ang panahon. Pero naway nag-iinit tayo. Narinig natin ang salita ng Panginoon. No? Verse 1 Corinthians 10 verse 4. Dito sa Matthew, sinabi that upon this rock, and who is that rock? According to 1 Corinthians chapter 10 verse number 4, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them. And sino ba tong rock dito in verse number 10? And that rock was Christ. He's not just a mere pebble. Ano ba yung pebble? Batong maliit. No? Ang rock, I do believe na pag na explain to sa atin ni Sir Jojo na ang rock sa sinabi ng Bible may dalawang uri daw ng tao. The man who built his church upon the house upon the sand and built his house upon the rock. Na pagdating daw ng waves, ang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa sand ay lampurnas, babay, no? Wash away. No? Wala. But that rock, ilalim, foundation, that rock was Jesus Christ. And this is the church where it is a solid foundation, not just para sa mga taong nasa labas, kundi sa atin. You know why? In Ephesians chapter 4, verse number 11, the Bible says, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting, strengthening, maturing of the saints.
Ito tayo. Na binigay daw ng Panginoon etong mga taon to. Kaya ang pastor ay galing sa kanino? According to Jeremiah. Ano daw? Pastors are from God's own heart. Ang mga pastor pala ay hindi lang sila nagde-decide na magpapastor ako. No? But it is, unang-una, it is desire. Pangalawa, it is gift from God. Ang hirap magsabi na si pastor ay regalo ng Diyos sa atin. Niwala ba tayo? Ayaw ata. No? Ang pastor ay regalo ng Diyos. Kaya sino nasabi hindi lang si pastor? It is from the Word of God. And He gave, bigay. Ang Panginoon ang nagbigay. Kaya nga, I do encourage, hindi lang si pastor ang respetuhin nyo. Kahit sinong pastor man yan. No? Huwag tayong mamili. Karamihan sa mundo ngayon, and sabi pa nga ng Panginoon, dapat hindi tayo tulad ng mundo. Na ano ba ang mundo? Pag magaling ka, kahit mali ka, papaniwalaan ka. Saludo pa yan sa'yo. Pag marami kang pera, kahit mali ka, okay lang. Sige lang. No? Mga pastor yung tawon. No? May iba pang, alam nyo, may mga pastor doon sa Agusan, kung saan ako natuto about mission talaga. May pastor doon na si Pastor Jesse. Ang kanyang mata ay sira. And then, ang kanyang paa din, sira. Magsalita siya, mahina na matulis. Matinis yung boses. Kayo! Oh. Grabe. But his mga tao sa kanya. Why? Hindi pagalingan, hindi dito, hindi sa forma, but according to the Bible, and He gave some pastors. Galing sa Diyos. Kaya huwag nating, pastor. Yan, pastor. Marami nga daw nagtatanong, Brad, paano yan sa akin? Brad, paano yan? Wala ka pang asawa? Paano ka makapagbigay ng advices sa mga mag-asawa? Unang sagot ko sa kanila, hindi mag-asawa. No? Hindi mag-asawa. No? Sunod, basta mangyayari yan. At sabi ko, hindi nyo ba alam, yung kung tinatanong nyo ang authority ng pastor na walang asawa, even great men and great couples ask wisdom and guidance from priests. Ano ba mga priest? Sila ay may tinatawag na celibacy. Bawal silang mag-asawa. And they are asking for counsels galing sa mga priest. No? Hindi naman sinasabi na huwag kayo mahingi doon. Pero marami sa mga priest, even sa Davao, may friend ako sa Facebook. Pari siya, pero konti lang buhok niya, pero gumaganyan. Mas gumaganyan. Sabi ko, oh, how can people ask counsel from this guy? No? Di naman natin sila sinisira, pero that's the reality. And did you know that gusto niyong buksan? 1 Timothy, chapter number 4. Diyan natin makikita that even that hindering to give unto marriage, that is the doctrine of Satan. No, grabe naman, pastor. Tingnan natin. 1 Timothy, chapter number 4. Verse number 3. Anong unang word yan? Forbidding to marry. No? Ano daw ang sinabi sa verse 1? Ano daw yun? Sa last part, verse number 1. Giving heed to seducing spirits and doctrines of, may doktrina din pala ang diablo. Kaya ingat tayo sa mga pinapaniwalaan natin. No? Mag-ingat tayo sa mga pinapakinggan natin. Why? Kung may doktrina ang Diyos, gusto ng kaaway ng Diyos na tulad siya sa Diyos. Kaya may doktrina din siya. And this is one of it. Kaya, paano si pastor magbibigay ng counsel? Hindi, number 1, no? Mag-asawa tayo. Sunod, pag hinog na ang panahon. Baka malayo na tayo. We're in chapter 4, no?
Verse number 11 or verse number 12, for the perfecting of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Pang-edify, pang-strengthen ng mga tao ng Diyos for the body of Christ till we all come in the unity of the faith. Kakaisa, united. Ano daw yung unity? You and I, thank you. We have the same mind and the same spirit. Till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto measured of the stature of the fullness of Christ. Until ma-achieve natin yung tinatawag na Christ likeness. No? Masabi ng isang tao, doon sa dorm namin, nagtatawanan kami pag may biglang naglinis, biglang may ginawang kakaiba sa routine namin sa dorm. Bilang sinasabing, wow, I saw Jesus in you. No? Bigla kang may kakaibang ginawa, bigla kang naging mabait, bigla kang may initiative. Pero yung tinatawag na Christ likeness. Naway hindi na maging joke sa atin or hindi na maging katawa when I say, thank you, Brad. Salamat. I saw Jesus in you. Christ likeness. Why? That is the main goal of every Christians. Kung may example man tayong sinusunod, hindi si Pastor Nable, hindi si Pastor Ben Abante, hindi si Pastor Sauco, hindi si Pastor Aris, but lahat tayo, according to Paul, follow me as I follow Christ. Si Jesus Christ is our best example. And Christ edifying, sa strengthening sa church to improve someone's mind, also related to the word enlightening. Tayo mabuksan ang ating mga isipan at tayo malaman natin ang mga bagay until we all come into the fullness of Christ. And also in 1 Peter chapter 2 verse number 5. Ilan na lang tayo as I close, isang verse na lang dito. 1 Peter chapter 2 verse number 5. According to the word of God, ye also as lively stones are built up a spiritual house, no? An holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. We are as lively stones built up a spiritual house. Kaya pagdating natin dito, I hope everyone's ready. When there is a service, hindi yung mag-prepare pa ako pero papunta na akong church. Dapat prepared na before pa papuntang church. Before pa nandito sa church, dapat alam na natin yung mga gagawin natin. Hindi yung hindi pa ako prepare. Pagdating mo, pag-open natin sa pintuan dyan, nakasimangot ka pa. Tingnan mo daw yung katabi mo, nakasimangot ba yan ngayon? No? Baka nakasimangot yan. Baka hindi yan prepared na pumunta ng church. No? Walang pakialam. No? We are lively stones built up spiritual house. Yan yung design ng Panginoon that ang bawat isa sa atin ay maging kalakasan ng bawat isa. No? Yan yung gusto ng Panginoon. You know why? Bakit yan ninanais ng Panginoon sa kanyang mga anak? Because this world, hinihina at hinihila tayo. Pahina ng pahina ang isang Kristiyano. No? Isipin mo yung isang kandila. Lagay mo dyan sa labas. Lagay mo sa labas. Ano mangyayari? Nang hangin. Wala na. Lalo na ngayon, malamig ang amihan. No? Galing daw sa Russia. Or, nalimutan ko, hindi galing sa Russia. Ang lamig natin naranasan ngayon. At ang isang Kristiyano, pag nawala siya sa church, ano nangyayari? Ang lalamig din. Malamig. Hindi alam kung ano magagawin sa buhay. Pagdating sa gawain ng Panginoon, ay next time na lang. No? Kaya balikan natin ating text, Hebrews chapter 10. And lastly, ano nga, number 1, this is proof of the sacrifice of Jesus Christ. Pangalawa, it is sturdy, powerful foundation, which is Jesus Christ. And that is the church. People needs church today na mga nagtuturo ng pawang katotohanan at katotohanan lamang. Marami mga churches ngayon, and I want to, before tayo sa ating third point,
pumili ka ng church, kung hindi ka man dito sa Shiloh, pumili ka ng church na kung saan totoo. Maraming sa mga churches ngayon, mga pastor, kamot-kamot tenga na lang. Depende na lang sa kung anong gustong marinig na members ang kanilang mga sinasabi. Kasi karamihan sa mga tao ngayon, gustong mapakinggan ang kanilang gustong marinig. Pinipili na lang, pinifilter. Pinapakinggan lang namin kung anong gustong marinig namin. Pero pag hindi na, kahit sa salita pa yan ng Panginoon, wala kaming pakialam, ayaw namin yan. There will be no real transformation to a person without true and honest self-evaluation according to the Word of God. Walang magbabago sa'yo. And people need you. Kailangan ka ng mga tao ngayon. Kung ikaw ay Kristiyano, kailangan ka ng isang hindi pa mananampalataya. Sabihin mo sa kanila na may kaligtasan. Sabihin mo sa kanilang katotohanan. And that is what we are. That is the church. And last point, it points us sa pangalawang pagbalik ng Panginoon. According to the Bible, sinabi niya in John 14:1, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions." Ano sinabi doon? Verse number 2, John 14:2. Many mansions. Kahit nakubo ang ating tahanan dito sa mundo, pagdating sa langit, I would have told you, I go to prepare a place for you. Pero hindi niya lang sinabi na mag-prepare ako ng place sa'yo. Hindi niya lang sinabi na papunta ka doon. Sinabi niya sa verse number 3, ano? And if I go and prepare a place for you, sa inyo na mga ligtas, I will, babalik ang Panginoon. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So this church is the proof that Christ will return. Babalik ang Panginoon para sa kanyang mga anak. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kung titingnan natin sa ating text, in Hebrews chapter number 10, no? In verses number 21, or sa binasa natin kanina. Kaya kung babalik ang Panginoon, ang gusto ng Panginoon sa kanyang church, verse number 22, ano sinabi niya? Let us draw near. Tayo ay lumapit. Let us. Sabi niya bang, let Pastor Aris? Ako lang ba? Tayong lahat. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Naniniwala, nananampalataya na ang Diyos ay babalik muli. Having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water, let us hold fast the professions of our faith without wavering. Hindi parang siso, hindi parang alon, na maya, wala na naman. Biglang lilitaw na naman, tas wala. For is faithful that promise. In verse number 24, ano pang sinabi na let us dyan? Let us, sabay po tayo, let us consider one another to provoke and to love and to good works. You know what? When Jesus Christ returned, gusto niya makita sa mga anak niya, sa church, na they are provoking each other unto love and to good works. Na tayo mismo dito sa church, tayo dapat ang number one na nagmamahalan. O, hindi yung, bahala na yan sila. Mga, wala naman yan. Konti lang tulong yan sa church. No. Magulat siguro, grabe, pastor, kahit batang uhugin. No? Alam niyo, when I was still at Bethany studying Bible College, Imarflex, Tramo, yung mga lugar na yan, dun sa Makati, maraming umatras dyan. No? Papasok ka ng Tramo, ayaw ng mga tao. Napasok namin yan dati. Pagdating namin dun yung mga bata na hindi lang ganyan sila.
hanggang dito. No? Kung tutuyo yun, pwede mong tanggalin, tas crunchy. No? Yun yung mga bata na sumasakay sa amin dati, Pastor! Kuya Aris! Maraming tao na nabili, no? Totoo yun. Kasi ang Diyos, wala naman siyang pinipili na sino eh. And He wants His people dito mismo sa loob ng church. Tayo ang nagmamahalan. Kahit uhugin pa yung batang yan. Kahit ano pang problema, mahalin mo yan. You know why? Minahal yan ng Diyos. Nakita ng Diyos ang value ng kaluluwa niya. No? Kaya, saan si Gavin? Wala si Gavin. Kahit ganyan si Gavin, mahalin natin. No? Pastor, ang tagal. Tagal talaga, Gavin. No? Pastor, ba't mabilis ka kahapon sa birthday ni Ishang? Birthday yun eh. Ni Ishang yun eh. Sunday, Pastor mag-preach. Tsaka, para sa mga wala pa yun, mga hindi pa talaga nakakilala at wala sa mga churches ng mga tao. Kaya tayo dito sa church, hayaan yung matagal konti. No? Hindi naman na tayo mga bata. No? Ang bata lang yun. Pero tapusin na natin to. No? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Because God or church points us to the second coming of our Savior. Babalik ang Panginoon at gusto niya ang kanyang mga tao ay nagmamahalan. Isa sa pinakadahilan kung bakit umaalis ang mga kapatiran sa church is they cannot feel the love inside. No? They cannot feel the love inside. Kaya alam nyo, sa mga bata natin ito tinuturo, oh, be careful, little mouth, what you say. Bakit? Itong bibig na to, maliit lang to. Itong dila na to, wala tong buto. But it can destroy a person. It can even cause fire na malalaki. Itong dila na to. Kaya be careful, little mouth. It must, sabi pa nga dito sa Bible, let your speech be always seasoned with salt, that it is pleasant to the hearers, and maging pagpapala sa kanila. Kanta natin ganun lang, make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing. You know why? Babalikan tayo ng Panginoon. And you will be accountable for everything that you have done. Lahat ng ginawa mo dito sa mundo, anong ginawa mo sa kapatid mo na yan? Oh, be careful, little mouth, what you say. Be careful, little hands, what you do. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful. Ingat ka. Baka tayo yung isa makapahamak mo. Alam nyo, marami sa mga churches ang malakas magtaboy kaysa I hope walang ganyan dito sa atin. Let us provoke each other unto love and to good works. So church is essential ngayong una because this is the proof. This is the receipt na binayaran ng Panginoon. Tayo yun. Are you saved this morning? Amen. Basta yung iba, kung hindi ka pa saved, hindi pa tapos ang lahat, pwede ka pang maligtas. Number 2, this is foundation. At pangailangan ng tao ngayon, kailangan niya ng sandigan na matibay. No? Wala na ngayon. Churches, talon-talon na lang. Sayaw-sayaw na lang, kanta-kanta na lang. Hindi yan yung church. Ito ay nagtuturo ng katotohanan because ito yung pangailangan ng mga tao. Number 3, it points us to the second coming. Ayusin natin ang ating mga bawat ginagawa for the Lord will come again. Naniwala pa ba tayo that Jesus Christ will come back? Amen. Sa iba ng kanta, Jesus is coming soon, morning or night or noon. No one knows. Many will meet their doom. Trumpets will sound. All of the dead shall rise. Righteousness in the skies, going where no one dies, heavenward bound. This church is heavenward bound church.
tayo papuntang langit. And as I end, pusing ko na. 11:06, amen. Maiksi lang ba? No? Sakto lang. May reklamo na kayo eh. Si Gabi. Salamat tayo sa Panginoon. No? This church is a heavenward bound. And this will I end. Don't skip church. Don't skip church. Kung kaya mo at kaya mong pumunta ng church, don't be in Zoom. Ang Zoom para lang yan sa pandemic. During those times, yan na nauso yan. No? Kung wala kang sakit, punta kang church. Kung may sakit ka, stay at home. Magpagaling ka. And ito lang ang simula natin. This, ginagawa natin dito sa church, every Sunday, this is just a starting point ng ating service sa Panginoon. Don't skip church. You know why? Kailangan mo. And when you are saved without a church, you're just like a fish na wala sa tubig. You're just like a tree na sa kanyang kahoy habang sinisindihan, nilayo ka. Later on and later on, malalamig ka. Later on, mamamatay ka. Wala na tayong ibang pupuntahan pa. It is for the glory of God. According to Ephesians chapter 2 verse number 10. Anong sinabi doon? Ephesians chapter 2 verse number 10. Sinara ko na, no? Pero memorize na yung pastor ng verse. No? For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Panimula pa lang to. Marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong gagawin dito. Okay, don't skip church. Love the church. Because God loves the church. He even gave His own life for the church. Okay, naintindihan po natin and mas mahalin natin ating samahan na ito. Let's pray. Heavenly Father, salamat sa inyong salita. Salamat, Panginoon, na intindihan namin yung salita, Panginoon, by the guidance of the Holy Spirit. Father, we pray that simula ngayong araw na ito, we'll be committed pagdating po sa mga gawain ng church. We'll be committed na magpagamit po sa inyo sa loob ng kongregasyon na ito, Panginoon. Lord, salamat sa mga bisita na inyong nilid sa amin papunta dito. Lord, we believe that it is not an accident that they are here. Maybe it is time for them to decide about church na kung saan man sila magpapasakop, Panginoon. Just want to pray for these people na kayo po ang mag-gabay sa kanila. Kayo po ang mag-cause them to grow if they are saved. But for those who are not yet saved, Panginoon, I pray, huwag niyo po siyang patulugin mamayang gabi. Paisip niyo po sa kanya ang kanyang death. Siya'y mamamatay. Siya papuntang impyerno. I pray, Father, huwag mong hayaan na lumipas na naman ang isang araw na hindi kanya tanggapin sa loob ng iyong puso. Lord, I pray that this person will be saved. Kayo po magpatuloy na magligtas sa taong ito. And Lord, sa mga kapatiran dito sa Shiloh, I pray, Father, mas mahalin pa namin ang inyong minahal at inyong binigyan ng inyong buhay, which is the church, the purchased possession, which is the church, Panginoon. We pray, Father, pagdating sa mga church services, naway, huwag niyong hayaan that everyone will be late. Huwag niyong hayaan na pupunta kami dito sa church that is not prepared. Lord, nakita namin, according to your word, how you love the church and kung ano ang purpose ng church, Panginoon. Help us, Father. Hindi namin kaya because our flesh wants to enjoy sin. Our flesh wants to enjoy the system of this world. But Lord, salamat sa inyong salita. Even for your mercy and your love sa aming buhay. Na ito'y pinapatunayan ninyo, Panginoon, that we are not yet consumed. Kami buhay pa rin at nakakapakinig ng salita for us to live uprightly with you. Lord, it is a fearful thing to fall into our Master's hand
na tinatawag naming Lord, na tinatawag naming Diyos na aming buhay, pero hindi namin sinusunod. Lord, help us. Help your people here. Hindi namin kaya kung kami lang. Even for the rest of the day, we pray, Father, that you will bless us. Dating sa commissioning sa Bethany. Salamat, Panginoon, for such a time as this, that a man will be commissioned. Thank you, Father, for that great need of workers at bunga ng mga pananampalataya na ibang tao. That pray the Lord of the harvest that He will send forth more laborers in this field. Salamat, Panginoon, sa inyong panawagan sa akin. Salamat, Panginoon, sa mga tao dito sa church, sa Shiloh. Nagpapatuloy. I pray, Father, that you will bless us more and more than what we are expecting. According to your word, Panginoon, we must attempt great things for you, and we will expect great things from you. Because every command na inyong binigay, there is a promise behind. Help us to claim those promises by obeying those commandments that you gave us. Lord, i-bless niyo po even ang papatuloy namin ngayong umaga. Salamat, Panginoon, for another year na inyong binigay kay Isham. Salamat sa bawat isa na rito. Kayo po magpala sa amin. Kayo po naway ang salita ay magsilbing baon sa amin at hamon sa amin araw-araw na buhay. Lord, we commit these things sa inyo. Ikaw lamang ang kapuri-puri. At binabalik namin sa Diyos na kapuri-puri ang lahat ng pasasalamat at lahat ng glory that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen. Narin na po tayo po. Choi, may last song, please. Tayo po tayong lahat as we sing our last song, and Tatay Peter to lead us in closing prayer, please. Thank you po. Sing our closing hymn, There Shall Be Showers of Blessing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now of refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Tayo po yung manalangin. Amen, Diyos na dakila. Kami po, Diyos, ay nagpapasalamat at nagpupuri sa umagang ito, sa paggabayan niyo po sa aming pong gawain. Salamat, Panginoon, sa inyo pong
presensya. Salamat sa presensya ng bawat isang narito na kami, Panginoon, ay nagsama-sama upang Ikaw, O Diyos, ay amin pong purihin at pasalamatan sa lahat ng mga bagay na ginawa niyo po sa aming mga buhay. Lord, salamat din po ng marami, Panginoon, sa anak mo na ginamit mo upang maghayag po ng inyo pong banal na salita. Panginoon, sa amin pong mga natutunan ngayong umaga, ay ilagay niyo po, Panginoon, sa mga puso upang may apply po namin sa aming pong mga buhay. Salamat po ng marami, Panginoon, sa pagkain na sa amin pong pagsalusuluhan ngayong tanghali. I-bless mo ito, Panginoon, ang bigay ng kalusugan at kalakasan sa aming pong mga pisikal na mga katawan. Ang lahat ng papuri at papasalamat ay aming pong binabalik sa inyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po.